Ayan po mga kabida, sa magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Naku po, sinabon po mga kabida, no? Ito hong si Senate President Tito Soto na isang veterano hong journalist, mamamahayag po, ano? Broadcaster mga kabida. Okay? Dahil ho dito sa kanya hong asta, no? Laban ho sa Korte Suprema mga kabida, ano po? Ang pinatutungkulan ko po na veteranong broadcaster ay ito hong si Henry Ori kung hindi ako nagkamali, connected pa ata ito sa DZRH po mga kabida po. Okay? Ito babasahin ko lang po itong article ng ang balita ngayon po. Okay? Isang diretso ngunit may halong malasakit na open letter ang ibinahagi ng veteranong broadcaster na si Henry Ori na malinaw na naka-address kay Senate President Tito Soto kaugnay ng patuloy nitong pahayag laban sa Supreme Court of the Philippines. Sa kanyang liham, sinimulan ni Uri ang mensahe sa pagpapakita ng paggalang at personal na paghanga, sabay pag-amin na ang kanyang sinasabi ay nagmumula sa malasakit, hindi paninira. Ito po, naka-address po ito kay Senator Tito Soto. Ito hong open letter po ni Henry Ori, mga kabida. Nais ko lamang ho na magmalasakit sa inyo maski kaunti dahil ako rin ay tagahanga ninyo sa musika at pelikula. Tanggapin ninyo ito kung nais ninyo, pero kung hindi nyo gusto, ito ay sa akin. Tito Sen, may edad na ho kayo. Bukas, makalawa, hindi na kayo senador at hindi na rin kayo Senate President. Huwag ninyong hayaang maalala kayo ng tao at mapatala sa kasaysayan bilang isang senador at pangulo pa ng Senado na hindi marunong rumispeto sa Korte Suprema. May mga anak kayo at pamangkin na nasa politika. Hindi kayo nakakasigurong baka isang araw Korte Suprema din ang dadaisan ng mga iyan kapag kailangang Supreme Court na ang dapat magpasya. Kung ang isang kagaya ninyo ay hindi kumikilala ng desisyon ng kataas-taasang hukuman, sino pa ang gagalang sa institusyong ito? Tama na, mayroon ding kayong karapatang magsalita at magpahayag ng saloobin bilang isang Pilipino. Pero mali na wala kayong tigil sa pagbatikos sa kataas-taasang hukuman na kinilala ng lahat bilang sandigan ng katotohanan pag may malalim na pagtatalo tungkol sa batas. Tingnan mo kung ang mga maestrado ay kaliwat kanan ang batikos sa wisdom at creativity ng mga artista at producer ng inyong noontime show. Tiyak na sasabihin ninyong tigilan nila ito dahil hindi naman sila artista. Ang courtroom ay hindi comedy bar. More so, Mr. Senate President, hindi rin naman ninyo siguro matatamisin na pag may pagtatalo tungkol sa batas at may tunggalian sa tatlong sangay ng pamahalaan hinggil sa mga pulisiya nito ay sa Itbulaga tatakbo ang magkabilang partido dahil naroon kayo na hindi naman isang abogado. Salamat. Ayan. So yun po, ang open letter po ng isang veteranong broadcaster po na si Henry Uri kay Senator Tito Soto, mga kabida. Pinaalalahanan lang po niya ito hong si Soto na hindi ho sa lahat ng panahon siya po ay senador, siya po ay Senate President, mga kabida. Matatapos yung kanyang termino, okay, sa takdang panahon. Okay? So, dapat iukit daw niya sa kasaysayan po ng Pilipinas yung kanyang magandang legasiya po, mga kabida. Hindi yung legasiya na siya po ay hindi marunong rumispeto sa batas at sa desisyon po ng Korte Suprema, mga kabida. Honestly, sa kanya ko lang nakita, mga kabida, although may mga dissenting opinion, okay, ang mga Pilipino patungkol ho sa desisyon po ng Korte Suprema, pero ang tindi ho
nitong dissenting opinion po, ano, mga kabida, ni Senator Tito Soto, ano, parang hindi ho makamove on, mga kabida, ano. Ang masaklap lang po, nilapastangan po niya, ano, ito hong Korte Suprema, inakusahan po na inamyendahan ang saligang batas unconstitutionally, at pangalawa po, misinterpreted po ng mga maestrado yung kanilang desisyon. Diba? Ibalik ko yung tanong po sa kanya, no, mga kabida, sino ba siya? Ano bang credibility niya para magsabi po, ano, na misinterpreted po ng mga maestrado ng Korte Suprema yung kanilang desisyon? Okay? Wala ko siya sa posisyon, mga kabida, na magsabi po, ano, na misinterpreted po ng mga maestrado. Kaya nga nagtataka po ako, ano, nung una kung bakit gano'n na lang po katindi yung kanyang galit dito ho sa desisyon po ng SC. Okay? Ang dami naman pong naging desisyon ito hong Korte Suprema, ano, in the past, mga kabida. Pero hindi ho katulad ng ganito. Okay? Na mas nanaisin pa niya, mga kabida, no, na i-bash po siya ng mga Pilipino, okay, kaysa magpigil po siya sa kanyang saloobin, ano, laban ho dito sa desisyon po ng Korte Suprema. Yun pala, ayon po sa mga netizens, yung kanya palang target is para makaupo, ano, bilang Vice President po ng Pilipinas at eventually maging Pangulo po pala, ano, ng Pilipinas. Kasi ibabalik ko lang po, ano, yung senaryo ayon po sa mga netizens, ano, mga kabida. Kaya ito hong si Senator Tito Soto, galit na galit dito ho sa decision po ng SC dahil hindi ho nakuha ni Senator Soto yung kanya hong gusto na paboran po ng SC yung articles of impeachment para ito po ay magpapatuloy po, mga kabida, sa Senado para eventually, since hawak po nila ito hong majority po sa Senate, okay, siguradong makukonvict ito hong si Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Kung ito po ay mangyari, automatic po, ano, na ang papalit dyan by law of succession ang Senate President po, ano, mga kabida. Since kaalyado po siya ng Pangulo, so pwede ho siyang i-appoint, okay, bilang Vice President po, ano, ng Pilipinas. Okay? At meron pong usap-usapan, mga kabida, no, na baka ang susunod daw na i-impeach ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos matapos pong ma-impeach ito hong si Vice President Sara Duterte, ano. So kung magkaganon, automatic po maging Pangulo, ano, instant President, mga kabida, ito hong si Tito Soto. Kaya yun daw yung dahilan kung gano'n na lang po katindi yung kanyang galit sa naging desisyon po ng SC, mga kabida. May plano pala daw itong si Senate President Tito Soto, ano, na umakyat bilang Vice Presidente po ng Pilipinas. Kasi po, kung idadaan po natin sa eleksyon, mga kabida, ay hindi talaga ito mananalo. Okay? Kaya yun na lang yung paraan siguro, ano, para maging Vice Presidente at eventually maging Pangulo po ng Pilipinas. Okay? Yan yung opinion po, ano, ng mga netizens, ano, mga kabida. Okay? So, dapat baguhin po ni Senator Tito Soto yung kanyang ugali ho, ano, dito. Dapat ipakita po niya sa mga Pilipino na since siya po ay leader, manguna ho siya na rumispeto ho sa desisyon po ng SC, ano. Kasi kung siya po ay nasa tugatog na po, ano, ng posisyon po bilang Senate President, mga kabida, kung hindi ho siya sumunod dun ho sa desisyon po ng SC, how much more? So, paano ho yung mga ordinaryong tao susunod din sa utos po ng Korte Suprema? Okay? So, ang mangyari dyan, hindi na po sumusunod sa utos po ng Korte, mga kabida. Ito hong mga leaders po natin, ganun din yung gagawin po ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino, ano? So, chaotic po yung dating, ano, sa ating bansa, mga kabida, kung magkaganon. Alright? So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ho dito sa pagsasabon po, ano, ng isang veteranong broadcaster po, mga kabida, na si Henry Uri dito ho kay Senate President Tito Soto, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.